Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Pagpalang umaga po sa atin lahat mga kapatid. Ako nga po pala si Brother Edison Makua, isang kabataan ng CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, ang Bible text na atin pong tatalakayin ay makikita sa aklat ng Deuteronomio chapter 22 verse 22. Bago po natin basahin ang ating pong pag-aaralan, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon, pinakadakila sa lahat at makapangyarihan, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. Kami po ay humihingi ng patnubay at gabay sa amin pong pag-aaralan na inyong mensahe. Panginoon, itago niyo po ang inyong mensahero sa inyong likuran upang ikaw po mismo ang makita at magmanifest sa kanyang bawat sasabihin. Ganon din po sa mga makikinig, dalangin po namin na biyayaan niyo po sila ng kaunawaan sa inyong mensahe. Kayo po nawa ang maitaas sa buong araw ng lahat ng aming gagawin sa pangalan ng aming Panginoon at Diyos na sa Jesucristo. Amen. Ang ating pong title ay The Penalty for Adultery. Deuteronomio chapter 22 verse 22, MBB version. Kapag ang isang lalaki na huling kasiping ang kasama ng iba, pareho silang dapat patayin. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Ang Deuteronomio chapter 22 verse 22 ay patungkol sa pagkaberhen ng isang babae. Kung titignan po natin ang subtitle nito, ito ay isang tuntunin patungkol sa puri ng isang babae. Bibigyan ko po kayo ng kaunting background patungkol sa Deuteronomio chapter 22. Kapag ang isang lalaki ay pinakasalan ang babae at nakipagtalik dito at pinagbintangan ng lalaki na di naberhen ang kanyang asawa, sila ay dudulog sa mga matatandang pinuno. Dapat mapatunayan ng pamilya ng babae na berhen pa ang kanilang anak bago ito ipakasal sa lalaki, at kapag di napatunayan na di na ito berhen, lalabas ang babae sa lungsod at babatuin siya hanggang sa mamatay. At kapag naman napatunayan ng pamilya ng babae kanilang anak ay berhen pa, ang lalaki po ay hagupitin. At di lang po iyon, siya po ay pagmumultahin ng 100 pirasong pilak at ito ay ibibigay sa pamilya ng babae bilang danyo sa kanyang paninirang puri sa babae. At di niya pwede hiwalayan at palalayasin ang kanyang asawa hanggang ito ay nabubuhay pa. Ganyan po ang kakakibat na parusa sa mga Israelita. At kung maihahambing po natin ito sa ating pong panahon, ito po ay di nagkakalayo sa ating panahon. May mga nag-aasawa na di nakontento sa kanilang asawa, kaya natutukso sila na tumingin or maghanap ng iba kahit na sila ay may asawa na. Sabi nga po sa Mateo chapter 5 verse 8, ito po ang sabi sa Magandang Balita Biblia, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. So di lang po pala ang may asawa, tayo din po ay nangangalunya. Pag tayo ay tumitingin sa isang babae o lalaki man na may pagnanasa ay nagkakasala na. Pero salamat sa ating tagapagligtas na si Jesucristo, dahil sa pamamagitan niya, siya ang tagapamagitan sa atin sa Ama sa tuwing tayo ay nagkakasala at may di magagandang nagagawa. Sabi din po sa 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kaya nais ng ating Diyos na wag tayo tatalikod sa Kanya, gawin natin ang pinaka-best natin upang labanan ang tukso sa ating pong paligid at tutulungan tayo ng Banal Espiritu para malabanan ito at magtagumpay tayo. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 26, MBB version, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa parang hindi natin kayang sambitin. Samahan niyo po ako manalangin. Ama naming nasa langit, ako at ang mga nakikinig sa tinapay mula sa langit na ito ay nagsusumamos mula sa inyo na tulungan niyo po kami at ang aming mga puso na sumunod sa inyong mga utos na huwag kaming mga ngalunya. At salamat po dahil nalaman namin na di lang po pala mag-asawa ang pwedeng magkasala na ng pangangalunya, kundi kapag tumingin kami sa babae o lalaki na may pagnanasa sa aming puso ay nakakasala na din kami ng pangangalunya. Kaya Banal Espiritu, tulungan niyo po kami sa bawat oras at araw na mapaglabanan at mapagtagumpayan namin ang pagsubok na ito sa mundong aming kinagagalawan. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa umagang ito at maraming
maraming salamat din po dahil sa inyong mga salita ay madami kami natutunan at nawa tulungan niyo po kami na may pamuhay namin ang mga ito sa aming mga buhay. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri, aming Ama, anak na sa Jesucristo kasama ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa pakikinig sa ating pong programang Tinapay Mula sa Langit. At meron naman po tayong panibagong natutunan mula sa salita ng ating Diyos. Patuloy niyo kami samahan bukas sa ganap na 5:30 AM para po sa ating pang-araw-araw na pagbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. Malaya din po natin itong i-share sa ating po mga kaibigan at pamilya upang tayo din po ay pagduluyan na pagpapala. Muli isa pong mapagpala ang umaga and God bless us all. you.